Hello everyone, this is Kian from Reaper Rocker. On today's episode, mag-food trip tayo sa Carriedo at i-check out natin ang mga iba't ibang mga pagkain dito. So if you're excited to watch this video, don't forget to subscribe to my channel and follow my social media accounts. Let's go! Last time, nagpunta ako sa Carriedo at na-encounter ko dito ang mga iba't ibang mga street foods kaya naman sinubukan ko sila. Una kong sinubukan ang Pani Puri at nakita ko to malapit sa LRT Carriedo Station. At ang cost ng kanilang Pani Puri ay starting at 50 pesos na may 4 na piraso ng Pani Puri. Kaya naintriga ako at sinubukan ko to. Natin ang Pani Puri. Cheers! Ang masasabi ko sa pagkain ng Pani Puri ay it was a great experience dahil nakaranas tayo ng Indian cuisines. At ang masasabi ko din ay kakaiba ang kanyang lasa sapagkat naghahalo yung saltiness at ang konting anghang ng pagkain na to. Kaya talagang kakaiba. Ang one thing lang na medyo hassle sa pagkain nito, yung lalagyan mo pa siya ng parang sabaw ba yun sa loob ng bread. At for me, medyo hassle siya, especially pagka nasa public place ka at susubukan mo tong pagkain na to. So, I strongly recommend na pagka kakainin mo ang Pani Puri, much better na iuwi mo to sa bahay mo kainin para masulit mo siya. But overall, okay na okay tong Pani Puri at recommended ko siya. Sunod naman nating na sinubukan ang viral na chow fan rice. At marami na ring mga vloggers ang gumawa nito at naintriga din ako dahil napapanood ko sila sa social media like sa FB Reels at sa TikTok at sinubukan natin. So yung chow fan rice nila ay nasa 130 pesos at may kasama na tong Hungarian at tapa. Pwede ka rin namang umorder nung iba nilang meals na chow fan only or yung may chow fan na may kasamang Hungarian or yung chow fan na may kasamang tapa. But for the sake of this content ay susubukan natin ang kanilang mga putahe. Nakita ko kung paano prepare ng mga nagluluto ang chow fan rice at makikita nyo naman na napakaraming kanin ang kanilang nilalagay sa lutuan at kasama dito na ginigisa nila ang mga mixed vegetables at ang mga iba't iba pang mga sangkap. At makikita nyo rin na talagang matindi yung pagmi-mix nila dun sa kanin at bumibili ba ako dahil hindi tumatapon yung kanin dun sa lutuan, at talagang they mix it well alongside nung paghalo nung toyo at nung mga iba pang mga putahe. At nung nakita ko nga yung final product, talagang ang ganda kasi talagang well balanced yung pagtimpla nila ng mga sangkap. Yan, susubukan na natin itong chow fan. Tayo, nakimas. Malasa yung tapa. Panalo siya. Tingnan natin yung Hungarian. Siya. Ito yung Hungarian. Napaka cheesy naman, solid. Yung Hoy, halika rito! Ay, sinabi mo siya, huwag kang makitang mahirap. Okay, pag-aalala sa mahirap ha. Ang masasabi ko sa
chow fan rice ay napakasarap dahil napakalasa nung chow fan. At nagko-complement very well siya sa Hungarian at sa tapa. At talagang malasa siya. Meanwhile, doon naman sa Hungarian, tulad nga ng sinabi ko kanina, napaka-cheesy niya. At the same time, napakalaman niya, kaya talagang mapapakanin ka talaga. Kaya lang, dahil nga nasa Carriedo ko, hindi na ako naka-order ng extra rice. At gusto ko rin magsubok ng iba pang mga pagkain. At ang masasabi ko ay, ayun nga, napaka-lasa at napaka-tamis din. Kaya nagustuhan ko siya. Doon naman sa tapa, napaka-solid ng lasa dahil malambot yung meat at tender pa. Kaya talagang sulit siya. At matamis-namis yung lasa ng tapa, kaya ang sarap din. Hindi rin siya ganun kaalat, kaya gusto ko siya. Pagkatapos natin kumain ay sinubukan natin ang Magic Water. At naintriga ako dahil sa pangalan pa lang, ano bang klaseng magic ang meron sa tubig na to, di ba? So, sa cost of 20 pesos ay makakakuha ka na ng isang cup ng Magic Water. At sinubukan natin itong inumin na to. Subukan natin itong Magic Water. 20 pesos lang to. Cheers! Nakaka-refresh. Miss. Ulit siya. Yeah. So, masasabi ko sa Magic Water ay napakatamis. Para siyang gulaman na tinanggalan ng kulay, no? At nakaka-enjoy siya at nakaka-refresh dahil nga sa mainit yung panahon at masarap talaga siyang inumin sa mga ganitong lugar. At dahil nga nabusog din ako sa mga kinain ko at masarap talaga tong panulak. So overall, it was a good experience para subukan tong Magic Water. Marami pang mga food trip na pwede subukan sa Carriedo. At maraming masasarap na mga pagkain dito. Kaya lang, dahil nga nabusog na ang abanyong lingkod sa dami niyang nakain, ay iisip ko na lang na subukan ito next time. Pero yun nga, masasabi ko dito sa experience ko dito sa Carriedo ay sulit siya, no? Kapag may budget ka at talagang naghahanap ng mga murang kainan, talagang dito ka pwedeng mag food trip. At ayun, overall it was a great experience. Sayang hindi natin nasubukan yung mga trending na mga iba pang mga kainan dito. At yung mga iba pang mga hinahanap kong kainan ay hindi rin available. Dahil alam nyo naman na nagigpit talaga ng security pagdating dito sa mga food vendors dito sa area na to. But overall, it was a great experience. Talagang babalikan mo ang mga food trip dito sa Carriedo.
today's episode, we will do a reaction video on Ferry Diaz, Kibo no Akari. And this is a Finnish symphonic metal band, and we will do a reaction on their song. Alright, so that was all for the video for today, and let me know in the comment sections anong masasabi nyo sa Carriedo Food Trip. Feel free to comment down below, and if you like this video, don't forget to send a thumbs and consider subscribing. Makita-kita tayo sa susunod na episode. This is Kian signing off. Rock on, Pilipinas!